Shoutout sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. May upload videos tayo mga kababayan ha. Nako po. Ang Pangulo mga kababayan, sabi ko nga, umiikot na siya sa buong Pilipinas. Ayan. Alam niyo kung nasaan siya? Nandyan po siya sa Antique, Iloilo. Oh, San Jose Antique. Baluarte po ni Marujas. Speaking of Marujas, nakita nyo yung nakablo? Yan po si Marujas. At syempre guys, si Drilon. Alam nyo ba? Anong gagawin ni Pangulong Marcos Jr.? As usual guys, mamigay na naman ng libreng bigas at mga cash assistance sa mga LGUs. Yan na nga ang sinasabi ko. Kakaiba talaga ang Pangulo. O, nakita yung mga bigas? Agay. Ayan, paano yan? Mga kritiko ng Pangulo. Ano na ngayon? O, yung mga nagtatanong sa akin, sa mga taga Iloilo, may nagtanong kung kailan daw magbibigay ng bigas ang Pangulo. O, ayan na, natupad na po, no? So, congratulations sa mga taga Iloilo. Agay, San Jose Antique. Yan, Rojas City, guys, ha? O, ayan na naman ang Pangulo. Wow, sana all ka na lang talaga. Ayan, namigay na naman ng bigas. My goodness, guys, ha? Alam nyo, sobrang natutuwa ako sapagkat, guys, kahit papano, guys, nanalo din siya dyan sa Iloilo, ha? So, oh, wow. Nako, nandyan, guys, yung dating ano, guys, gabinete ni Panot. At alam po natin na baluarte ni Drilon. Shout out sa mga Dilaws at saka mga Pinkol. Siyempre, makakatanggap din kayo. Kayo naman, masyadong mag-alala. Kahit tudo batikos kayo sa Pangulo, makakatanggap din kayo. Kayo naman. Ayan, ay wow. Sana all ka na lang talaga. So yun mga kababayan, tunghayan po natin ang kanyang pamimigay ng mga tulong dyan sa Capiz. Capiz po yan hindi lang po yan mga kababayan. Nagbibigay ang Pangulo ng cheque, milyones sa bawat LGUs. So yun guys, pakinggan po natin ang talumpati, no? Ang mungkahi ng ating mahal na Pangulo. Hindi lang po yan guys, natutuwa ako dito kaya gobernador ng Capiz guys napakaganda yung kanyang sinabi, parang nagtutula, no? Pakinggan nyo mga kababayan. But before that, and don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Agay! Ayan, bes, tingnan yung mga bigas. Nako po, ayan na naman po yung sinasabi natin. Pakinggan po natin ang isang talumpati, no? Ni yung gobernador. Kamukha ni ano yan guys, ni Paquito Diaz, yung may bigote. Ikinalulugod ko po at ng bawat kapiston na batiin at salubungin ang Pangulo ng ating bansa, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wow, nandyan talaga si Rosas. Una sa lahat, nais ko pong ipaabot sa inyo, Mr. President, ang taus-pusong pasasalamat ng mga kasimanwa dito sa Rojas City at Capiz. Wow. Lalo-lalo na ang 1,000 benepisaryo ng inyong Rice Assistance Program. Dami yan, Ayan sila guys, Madamo din nga salamat, Mr. President. Wow. Maayong adlaw. Marami na rin kami hinaharap na pagsubok nitong nakaraang mga buwan. Dahil sa pandemya or dahil sa red tide. At ang tulong po ninyo, Mr. President, sa Rojas City ay higit na makapagpagaan sa ating mga kababayan sa pagharap ng mga pagsubok na di maiwasan
dala ng pagbabago ng ating kapaligiran. Sa muli po, maraming salamat sa inyong tulong at sa inyong pagdating, Mr. President. Mabuhay po kayo at welcome sa Rojas City. Madamong salamat, Mayor Ronnie Dadivas. Sa puntong ito, ating tawagin si Capiz Governor Ferdinand Castro upang magbigay ng kanyang mensahe. Salamat, Ginoong tagapagpakilala. Mr. President, before I proceed, I would like to correct my representation to you, because I told you that the last time we met and talked to each other was when we had the BICAM in the Senate. That was the postponement of the barangay SK election. But I remember that I, with Secretary Anton, was with you when we were in Davao during the time that Congressman Cardama was married. But I thought you were the one who would be married in Davao. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ay ngayon sila makakatikim ng bigas na kasing bango ng presidente ng Pilipinas. Wow. Oh, grabe, guys. Ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, Agoy. ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila at pagkatapos, dahil ang pagkakalam ko, ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide. At ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa Capiz. Agoy, paktay ta. Para sa inyong kaalaman, mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga Capizenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpul-kumpul ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay dumarating, pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga Capizenyo. Yeah. Pero bago ako magtapos ng aking pananalita, alam niyo po dito sa aming probinsya, nabuhay si Paquito Diaz, guys. Pag may dumarating na bisita, ay pag sila'y pumalakpak, nagigiba po ang aming stadium. Okay. Pero ngayon po na kayong dumating, ibig kong iparinig ninyo sa mahal na Pangulo na ikinagagalak natin ang kanyang pagdating, ikinagagalak natin at iniyayaman sa ating puso ang kanyang pagdating. Kaya iparinig nyo ang makagibang pamamalakpak. Naks naman. Makata ito si Gobernador, ah. Buhay na buhay si Paquito Diaz, guys, ah. Mahal na Pangulo, hindi lang po yun palakpak, may dalang sigaw pa po yun. Kaya hindi ko na tatagalan ang aking pagsasalita. Iyayaman po namin, mahal na Pangulo, ang inyong pagdating dito. At amin pong isa sa puso na merong Pangulo ang Pilipinas na may nakakarinig sa amin at may nakakakita sa amin. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat. Natamimi si Rosas doon sa Governor Castro. natamimi. At ngayon, tinatawagan natin Naloka ako, si guys. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Natamimi. Salamat sa inyo. Abugid ang salamat. Ang pagdalaw namin dito ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno na maghatid ng ayuda sa mga higit na nangangailangan sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mahalaga na hindi mawala-wala ang supply ng bigas sa ating mga tahanan.
Sinisika po natin pagbabayin ang presyo ng bigas at iba pang produktong agrikultural upang bigyan ang mamamayan ng kakayahang makabili nitong anumang oras kakailanganin nila at ng kanilang pamilya. Pinaparami din natin ang produksyon ng palay at inaalalaya natin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, at iba pang mga gamit sa pagtatanim, pag-ani, pagpapakiskis at paghatid sa mga pamilihan. Samantala, mamimigay rin ang kagawaran ng agrikultura ng halos 30 milyong pisong halaga ng tulong upang mapalakas ang pag-aalaga ng baboy at talaba sa inyong lugar. Wow, grabe na ito guys. At hindi lamang po yan. Isa pa pong bagong balita o baka naman nakarating na rin po sa inyo ay ang pag-aproba at pag-utos ko noong 1 linggo na maglaan at maglabas ng kulang-kulang 13 bilyong piso na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance Program. Oh my God. RFFA. Wow, grabe na ito. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tigli 5,000 piso ang mga benepisyaryo sa buong bansa bilang suporta sa kanilang pagsasaka, lalong-lalo na sa panahon ng El Nino o pagtuyo. Wow. Bukod dito, prioridad din ng pamahalaan ang kahandaan ng sektor ng agrikultura sa anumang krisis na makarating dito sa Pilipinas. Tulad na lamang po ng pagkakaroon ng red tide nitong nakaraang Agosto sa inyong lalawigan. Bagamat nadeklara ng cleared sa red tide ang mga apektadong lugar, patuloy pa rin na minomonitor natin ang mga ito upang matiyak na ligtas naman ang inyong mga huli. Nais ko na rin pong gamitin ang pagkakataon ito upang hiyakatin kayo na makiisa sa pagbabantay laban sa smuggling at sa hoarding at mga sindikatong patuloy na namamayagpag sa pagsasamantala sa taong bayan. Tulungan po ninyo ang ating mga ahensya sa pagmatyag upang mahuli at mapatawan ng angkop na parusa ang mga sumusubutahe sa sektor ng agrikultura at sa ating ekonomiya at nagpapahirap sa taong bayan. Naku, lagot. Sa katunayan, may ilan na po tayong nahuli, pinagmulta at kinasuhan kaugnay ng iligal na pag-angkat ng pag-imbak ng libo-libong sako ng bigas. Wow. Lahat po ng mga nakumpiska ay ilalaan sa mga mamamayan. Yes. Tulad po ng mga pamamahagi natin ngayon sa ating mga 4P beneficiaries. Sa bagong Pilipinas na ating binubuo, hindi po tayo titigil hanggang nabubuwag ang lahat ng mga sindikatong ito at hanggang hindi maibalik sa normal ang mababang presyo ng ating mga bilihin. Bilang pagwakas sa ating pagdadamayan at tiwala sa isa't isa, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkamit ng masagana, panatag at matatag na buhay para sa lahat ng mga Pilipino. Naku, lagot mga Sana smuggler. wala nang gutom, wala nang maghihikahos at wala nang maiiwan sa pagsalubong sa maliwanag na bukas. Wow. Yan po ang hangarin ng inyong pamahalaan. Yan po ang hangarin ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at magandang hapon. Yehe. Congrats sa mga taga-Kalibo Aklan. Abu-abugit nga salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang stage party na pangunahan ng pamamahagi ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa ating Department of Agriculture, ang ating Pangulo ay magbibigay ng livelihood assistance para sa mga sumusunod mula sa Philippine Rural Development Project. Engineer Clyde P. Duran para sa Altava Small Fishermen Association for oyster production sa halagang 9.185 million pesos. Oh my goodness, ang laki. Felicine Katunog para sa YARP Agriculture Cooperative sa halagang 11.9 million pesos. Naku po, ang dami. Ramon Garcia para sa Tagarorok Mainuswagon Panimalay Consumers Cooperative
sa halagang 6.7 million pesos. Nako, ang dami. Wow. Saan kayo dyan, guys? Ginagawa ba ng mga pinuno ng mga Dilaws yan? Hindi. Si Pangulong Marcos lang mayroon yan, mga base. Hey, congratulations, guys, ha? Ngayon naman, ang National Dairy Authority ay mamamahagi ng Dairy Livelihood Assistance sa halagang 16.2 million pesos Naku po. para sa 3 farmer associations. Naku. Igagaawad ang mga Certificate of Animal Stewardship sa mga leader at kinatawan ng associations na sina Edgardo Yaban para sa San Jose ARP, Wow. Thank you, Mr. Dan President. Gregorio para sa Ibahay Sericulture Farmers Association, Oh my goodness. Ang dami yan, guys. Woohoo. Wow. Ano po ang masasabi nyo dyan? Komento na lang po at kayo. Royden Perlas para sa Makato Farmers Association. Wow. Comment lang kayo, guys, ha? Sa mga Marcos loyalists dyan. Shout out. Supporters. Sa Ayan. putong ito ay mamamahagi rin ng Rice, Corn, and Livestock Indemnity Claim Check ang Philippine Crop Insurance Corporation para sa lalawigan ng Aklan at kay Mark Tana bilang kinatawan ng mga individual. Wow. Para yan, sa lahat ng mamayang Pilipino, sana po mapunta sa tamang mapuntahan niyang mga milyones na yan, mga kababayan. Walang kickback, ha? Iba ang admin ngayon. Nasa climate change tayo, walang Ngayon kurak-kurak. naman, ang Department of Agrarian Reform ay magbibigay ng 128 Certificates of Land Ownership Awards para sa mga agrarian reform beneficiaries na Oh si my Edison Quadrante goodness. bilang kinatawan ng mga Wow. ARPs. Yehey! Nako, sa inyo na yung lupa. Sakahan nyo ng mabuti, guys. Congratulations, mga bes. Sa mga taga-Aklan, swerte ninyo. Si Pangulong Marcos Jr., ang Pangulo ng Pilipinas. Kababayan, guys, maraming salamat sa inyong panonood. Comment lang kayo, mga bes, ha? Especially sa mga Marcos loyalists and supporters, shout out sa inyo. Yan po ang inyong Pangulo. Pangulo ng lahat. Pangulo natin lahat. Ayan. Napakabuti ang kanyang puso talaga. Talaga nakafocus po siya sa mga magsasaka at natural, guys, sa mamamayang Pilipino, of course, no? Ano mang klaseng kulay ka, wala siyang pakialam as long as Pilipino ka. Kasama po ka sa mga magagandang proyekto na kanyang ipinagkakaloob sa pangkalahatan. Ayan. So yun, guys, see you again, guys, on my next upload videos. Maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo at congratulations sa Kalibo Aklan. Check it pa more, mga kababayan. Bye, 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 baboos! Ayan, guys. Thank you po. God bless Philippines and God bless sa lahat ng mga Pilipino.